Sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, maraming paraan sa buhay ng mga anak niya. Natuwirang kung makikilala lamang ang pagkilos niya, bakit ka nga ba mababagabag? Bakit ka matatakot? Dili kaya'y mababahala sa iyong buhay. Samantalang batid mo ang bumuhay sa iyo'y makapangyarihan. Ang may-ari ng buhay mo'y Diyos na walang hanggan. Kaya't kung tuwirang ipagkakatiwala mo sa Kanya, ang kalahat-lahatan mula ulong talampakan ng iyong buhay, hindi kaya siyang kumilos sa iyo, anak niya. Dumarating sa buhay ng tao ang pagsubok na hindi niya inaasahan, na ang tawag doon ay pagdalisay. Tinitingnan ng Ama kung hanggang saan ang iyong pananampalataya. Sinusukat niya ang iyong kakayahan. Maliwanag niyang sinambit, hindi niya ipapapasa ng hindi kakayanin ng bawat isa. Sa makatwid, kung batid mong siya ang may lagak sa iyong buhay, at ito'y pahiram lamang, kung tuwiran mong naramdaman na siya'y buhay, kasasambit mo, sa Kanya ka magtiwala ng tuwiran. At doon patutotohanan naman niya, siya'y buhay nga at hindi patay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, bawat araw maraming mithiin ang tao sa buhay. Subalit ang Ama ang mithiin niya lamang, kayo'y makakilala sa Kanya, makadama sa Kanya, tumanggap sa Kanya, mapagharian niya, at mailigtas sa kapahamakan. Kay buti ng layunin niya. Lahat ay ikabubuti. Wala siyang pinangarap tulad ng tao na maraming gustong maabot, gustong marating, gustong makamtan. Kundi ang Ama, siya ang pagdadaanan ng iyong pangarap. Siya ang magbabahagi ng iyong pangarap. Siya ang katuparan ng iyong pangarap. Siya ang tagumpay ng iyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, paano mo masasabing masarap ang pagkain kung hindi mo pa natikman? Paano mo masasabing kinaya mo na hindi pa man nasa'yo at di mo pa sinubukan? Kaya kung napawatid na sa'yo ng Ama ang bawat gagawin mo't ginawa mo naman ito, mapapatotohanan mong ang nagbigay ng gagawin mo'y Diyos na walang hanggan pala. Kaya't sa bawat pag-aatas niya at pagtalima mong tumugon sa Kanya, mapapatotohanan mong siya ang tinanggap mo. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kung ikaw ay nag-alay, mithiin mong mula sa iyong kalooban. Bukal na handog mo'y may kaparaanan amang mahal upang ika'y gantihan ng tuwirang kagalakan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo,
mga mahal ko. Nekkaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Maraming kaparaanan ng Ama. Marami ding paraan ng tao. Kapag gusto mong magpaayos ng buhok, saan ka pupunta? Kapag gusto mong magpatahi ng damit, kanino ka tutungo? Kapag gusto mong kumain ng masasarap na pagkain, saan mo hahanapin? Sa restaurant. Tama baga? Sa mga hotel. Kapag gusto mong kumain ng iyong kaluluwa, ano ang gagawin mo? Magmumura? O maghanap ng banal na salita ng Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Kung nais mong gumaling ang iyong karamdaman, sinong iyong hahanapin? Ang manggagamot, di baga? Subalit, maaring sa iyong paghahanap, kung tao lamang ang hahanapin mo, hindi niya matugunan ang kagalingan mo. Subalit, kapag hinanap mo ang katwiran ng Ama at kalooban niya, ang siyang sinunod mo, hindi mo man sinasabing pagalingin mo ako, gumagaling ka. Buhay ba ang Ama? Sapagkat habang hinahanap mo ang matwid na katwiran niya, ang mabuting kalooban niya, naglulubag ang damdamin mo, nag-aaliwalas ang kaisipan mo, nawawala ang masamang pakiramdam mo, sapagkat lumiligaya ang puso mo. Subukan mong mabugnot, mainis at magalit. Kahit marami kang salapi, hindi sasapat ang salapi mo para kay mapagalak. Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Ang tunay na nagnanasa ng galak at totoong galak, ang hahanapin ay ang magbibigay kagalakan sa lahat. Muli sumainyo ang kapayapaan. Humango tayo mula kay Lucas. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghan, magpapakilala ng Diyos ang sumasayo. Ngunit, batid ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawala ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na gumawa ng mga gayon? Naunawaan kaya nila sa palagay ninyo ang tinuran niya? Sapagkat ang tinutukoy niya'y silang ugaling demonyo, silang asal demonyo, silang hindi nakakakita ng mabuting gawa niya, kundi sila ay wala nang ginawa kung hindi maghanap ng pagkakamalit kasalanan niya. Yan ang tao sa mundong ibabaw. Maraming hinahanap bago maniwala sa kapwa niya. Maraming kababalaghang gustong makita para maniwalang pinaghaharian ng Espiritu siya.
Subalit hindi pa ba sapat ang ginagawang nagpadilat ng bulag upang magliwanag at makakita? Nakarinig ang pipi, sabi ng bulol, at hindi tamang sinabi. Nakarinig ang bingi at ang pipi nagsalita pa. Wika ng totoo. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Sino kaya ang taong makagagawa niyon? Ang kapangyarihan niya'y makagawa siya ng napakahiwaga sa mundong ito. Sa makatwid, kaya't hindi nila maunawaan ang ginagawa ng isang Jesucristo, hindi sila gayon. Wala silang kamuwangan sa mga bagay na gayon, sapagkat wala sa kanila ang kapangyarihang gumawa niyon. Ibig sabihin, ang sinumang taong hindi nakakaunawa ng mabuting gawa, hindi niya alam ang mabuting gawa. Subalit magpaparatang ka ba sa mabuting gawa kung alam mong gawin ang mabuting gawa? Sa makatwid, sinong taong sinungaling ang paniniwala ng kapwa niya na nagsasabi ng totoo kung siya'y sinungaling? Hindi rin siya maniniwala sapagkat siya'y sinungaling na tao. Subalit, magsabi ka sa totoo na ikaw na nakikipagtotoo at maniniwala sa iyo dahil totoo kapwa kayo. Mga mahal, kasimple lamang. Kaya't hindi maunawaan ang mga mabubuting gawa at hiwagang gawa, wala silang kapangyarihang gawin yaon at maunawaan, sapagkat pagkatao nga silang lahat na nanunudyo, tumutuligsa, humahamak at naghahanap ng paraang masukol ang isang hinahanapan na kung tunay na anak ng Diyos. Mga mahal, paano ba napapakilalang anak ka ng Diyos? Paano mo ba pinakikilalang ikay anak ng Diyos? Hindi bagat ang ama mo ay mabuti? Hindi bagat ang ama mo ay mahiwaga? Hindi bagat ang ama mong Diyos na tinatawag ay makapangyarihan? Kung tunay kang anak niyang nagtitiwala sa Kanya, hindi kaya paniwalaan mo ang imposible sa iyo, gagawin niyang posible? Kaya't ang bawat pananalig mong matapat, nakapagbibigay ng buhay at patutoong ang salita'y makapangyarihan. Mga mahal, nanalig ka bang ikay gagaling at naganap sa iyo ang gumaling ka? Purihin mo ang Ama, sapagkat ibig sabihin lamang niyon, naganap ang manalig ka sapagkat nasa puso mo siya. Subalit kung wala nga siya sa damdamin mo, paano mong pagtitiwala nang wala sa iyong puso? Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, panahon noon at panahon ngayon, marami ang hinahanap na kahiwagaan ng tao. Subalit, hindi ito masusumpungan ng mga taong pag-iisip ay katauhan. Ng mga damdamin, ang kadamdamin nila ay pangkatauhan lamang. Subalit, ang mga anak ng Ama na sa Kanya'y kumilala at nadama ang Espiritu niyang totoo at buhay sa kanila, ang mahiwagang gawa niya ay mapapakita niyang tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Marami ang mapagparatang na tao. Subalit hindi sinusuri ang sarili kung paano ang pagpaparatang niya sa kapwa-tao ginagawa nila. Ano kaya ang totoo? Ang magpakabuti o ang gumawa ng magparatang sa kapwa-tao? Mga mahal, maraming bagay na hindi maunawaan ang isip ng tao. Maraming bagay na hindi makaunawa ang pag-iisip tao. Kaya't ibinaba ng Ama ang magbibigay pang unawa. Yaon ay ang taglay ng isang Jesucristo, kaya't nakagawa ng hiwaga. Mga mahal ko, isa ka bang mananampalataya ng Kristo? Kinikilala mo ba ang hiwagang mula sa Ama? Natanto mo bang mahiwaga nga ang ibinaba? Huwag ka nang magtaka kung may kapwa ka nang dahil sa pananampalataya, nagaganap ang imposible sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Paanong gagawin ng isang prinsipe ng demonyo ay palalayasin yung kapwa-demonyo niya? Paano pa silang mangwawasak ng mabuti? Kaya ang sino mang nasa kabutihan, batid niya ang katotohanan.
at ang nasa katotohanan, kilala ang bumuhay. Kaya't ang bumuhay ay may sisiwalat at may paglalaban sapagkat kanyang nararamdaman tulad ng isang Kristong nagkatawang tao lamang. Naisisiwalat ang katotohanan, naihahayag ang marapat sapagkat kilalang ganap ang kanyang taglay na kung papaano siya'y tinanggap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Itutuloy po ba natin? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Masakit yun, di ba ga? Sa taong walang pangunawa. Subalit sa taong nakakaunawa, masusuri niya. Oo nga naman ano. Kung ako'y mabuti, di sinsanay, hindi ako ugaling demonyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. At siyaon ang pawang katotohanan. Sapagkat ang isang Kristong bumaba ay puspos ng paghahari ng Ama. Kaya't kung anong nagagawa ng Ama ay nagagawa ng Anak. At siyaon ang hindi maunawa ng mga anak na hindi pa nakakakilalang lubot sa Kanya. Subalit, ang mga tuntunin at batas niya'y pinag-aralan. Ngunit walang pandama, kaukulan sa Kanya. Kaya't di nawawa ng pandamang pag-ibig ang ibigin ang kapwa mo. Huwag hamakin gawa nito. Huwag mo husgahan ang hindi mo nakita pa ang katotohanan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, maraming tao ang husga sa kapwa-tao sapagkat hindi nila naunawa ng ginagawa ng kapwa-tao. Maaari bang magsama